Ang video na ito ay ang pangalawang bahagi ng kwento tungkol sa lalaking may iba't ibang kapangyarihan. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi nito ay mas mabuti kung mapanood mo muna ito para masundan mo ang ating kwento. Pagsikat ng araw ay iniba ulit nila ang hitsura ng catastrophe para hindi ito makilala kaagad. Matagumpay silang nakadaong sa Tokyo at hinihintay naman sila dito ni Muscle na miyembro din ng Pandra. Siya din ang naatasan ni Kyosuke para ayusin ang mga sira ng catastrophe. Mabilis namang umalis si Kyosuke dahil may aasikasuhin lang umano siya. Habang sila Hinomiya naman ay namasyal muna sa syudad at namili na rin ng mga kakailanganin nila. Habang namimili si Momiji para kay Yugiri ng souvenir ay hindi naman ito nagustuhan ni Yugiri dahil gusto niyang siya ang pipili nito katapos ay tumakbo ito. Inutusan ni Magi si Hinomiya para habulin si Yugiri dahil makakatulong umano ang kapangyarihan ni Hinomiya kung may hindi inaasahang mangyayari. Napadaan si Yugiri sa tindahan ng mga Lucky Charm at may nagustuhan siya dito. Sakto namang dumating dito si Hinomiya kaya nabili ito ni Yugiri. Napadaan sila sa amusement park at napansin ni Hinomiya na gusto ni Yugiri na pumasok dito kaya napilitan siyang bumili ng tiket para sa kanilang dalawa. Dahil bawal ang high-level espers ay ginamit ni Hinomiya ang kanyang limiter. Habang nanonood sila ay nagpaalam muna si Hinomiya para bumili ng kanilang maiinom. Sinusundan pala sila dito at napansin kaagad ito ni Hinomiya kaya nahuli niya ito at ito pala ay si Minamoto. Sinabi ni Minamoto na alam niya umano na isang investigator mula sa US si Hinomiya. Dumating din dito si Sebomi at sinabi din nila na binabantayan ni Sakaki si Yugiri. Inalok nila si Hinomiya na makipagtulungan ito sa kanila para mahuli ang mga miyembro ng Pandra. Dito na din ikwento ni Sebomi ang nakaraan ni Kyosuke nung isa pa itong sundalo at trinaydor ng nakakataas na opisyal nito dahilan para paslangin ito ni Kyosuke at iba pang mga kasama nito. Dagdag pa ni Sebomi na pinaslang din ni Kyosuke ang mga unang miyembro ng Babel na itinatag para sa proteksyon ng mga espers dahil hindi nagtitiwala si Kyosuke sa anumang esper protection na may kaugnayan sa mga normal. Dito lang din nalaman ni Hinomiya na katulad din ni Kyosuke si Sebomi na matagal na ding nabubuhay at napapanatili pa rin ang batang anyo. Ayon naman kay Minamoto na para din sa kapakanan ni Kyosuke ang kanilang gagawin. Mag-isang sinuri ni Kyosuke ang kanyang katawan at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Biglang pumasok ang isang babae at kaagad naman siyang nakaalis dito. Pagkatapos manood ni Yugiri ay may nakita siyang batang umiiyak na hinahanap ang mga magulang nito. Gamit ang kapangyarihan ni Yugiri ay madali niyang nahanap ang mga magulang ng bata. Sinabi ng bata sa mga magulang nito ang ginawa ni Yugiri para mahanap sila kaya napasabi kaagad ang mga ito na isang esper si Yugiri. Dahil narinig ito ng ibang tao kaya pinagtitinginan si Yugiri dito. Lalapitan na sana ni Sakaki si Yugiri nang pinigilan siya ng gwardya. Nang hawakan na ng isang gwardya si Yugiri para pasamahin ito ay biglang nailabas ni Yugiri ang kapangyarihan nito. Kaagad na tinawagan ni Sakaki si Minamoto para ipaalam ang sitwasyon. Pagkadating nila Hinomiya ay dini-activate niya ang kanyang limiter at hinawakan si Yugiri para ma-disable ang kapangyarihan nito. Pagkabalik sa normal ng paligid ay dumating din dito sila Magi dahil naramdaman nito ni Yu. Pina-activate ulit ni Magi ang limiter ni Hinomiya at umalis sila kaagad. Dito ay naikwento naman ni Momiji kay Hinomiya ang araw nang iligtas sila ni Kyosuke. Halos lahat umano sila na nandito ay pare-parehas ang pinagdaanan. Kaya balak ni Kyosuke na baguhin ang mundo kung saan hindi na kailangan matakot ng mga espers. Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Kyosuke at dahil hindi ito alam ni Hinomiya kaya wala siyang naihandang regalo. Ayon kay Momiji na sa susunod na taon na lang ito gawin ni Hinomiya. Napaisip si Kyosuke kung aabot pa ba siya sa susunod niyang kaarawan dahil alam niyang konting oras na lang ang nalalabi sa kanya. Napaisip din si Hinomiya kung magkakasama pa ba sila sa susunod na taon. Nalilito pa si Hinomiya kung alin ba ang totoong Kyosuke kung isa ba itong mamamatay tao o tagapagligtas ng mga esper. Nagpulong na sila sa susunod nilang misyon at ito ay nakawin ng bagong ECM. Magagamit umano nila ang pag-aanalisa dito para makakuha ng impormasyon sa mga balak gawin ng mga normal sa mga esper. Inanunsyo naman ni Kyosuke na katapos ang misyon na ito ay aalis ulit sila ng Japan. Napaisip si Hinomiya kaya napansin siya kaagad ni Kyosuke dahil bihira nilang makita na napapaisip ng malalim si Hinomiya. Dito ay napatanong si Hinomiya kina Momiji kung bakit galit ang Babel sa Pandra. Katulad ng sabi ni Sebomi ay ito din ang alam nila Momiji. Ngunit hindi nila masabi kung ano talaga ang totoong nangyari kaya sinabi na lang ni Momiji kay Hinomiya na tanungin na lang umano si Kyosuke. Dagdag pa ni Momiji na posible ding natutuwa si Kyosuke sa kanya dahil sa limiter na binigay ni Kyosuke. Dumating dito si Yugiri na nagising dahil sa masamang panaginip.
Nakiusap ito kay Hinomiya na kwentuhan siya hanggang sa makatulog siya ulit. Pinuntahan ni Kyosuke ang trono na nakahanda para sa kanilang queen at nangako na proprotektahan ang catastrophe kahit na anong mangyari. Nang makatulog na si Yugiri ay pinasauli ni Momotaro ang libro sa library. Pagkadating ni Hinomiya sa library ay nakita niya uli ang litrato nung bata pa si Kyosuke kasama si Tsubumi. Biglang dumating dito si Kyosuke at kinuha ang notebook na nakatago sa mesa. Pagkabukas niya nito ay nagpakita naman si Utsumi at nang makita niya ang notebook ay nalaman niya kaagad na ito ang dahilan sa paglitaw niya. Para hindi na magpaliwanag pa si Kyosuke ay ibinigay niya kay Utsumi ang papel na naglalaman ng mga detalye sa catastrophe. Nalaman ni Utsumi na ginagamit ng catastrophe ang isip ng Ihachigo. Dahil may precognitive at telepathic ability ito ay nagagawa nito na makalkula ang mga imposibleng nagagawa ng mga tao. Sinabi ni Kyosuke kay Utsumi na kung sakali mang may mangyari sa kanya ay gusto niyang si Utsumi ang pumalit ngunit hindi pa umano siya handa na lisanin ang mundo hanggat hindi niya nauubos ang mga taong gustong lipulin ang mga espers. Nakaramdam si Utsumi na may ibang tao sa likod kaya inatake niya ito. Wala na silang naabutan at nakita naman ni Kyosuke ang limiter na ibinigay niya kay Hinomiya. Kinabukasan ay ibinalik ni Kyosuke kay Hinomiya ang limiter at nagkunwari na lang si Hinomiya na hindi niya namalaya na nalaglag pala ito. Habang paalis na si Kyosuke ay dito na natanong ni Hinomiya ang pinaplano ni Kyosuke. Natanong naman ni Kyosuke si Hinomiya kung saan papanig si Hinomiya sakaling ituloy ni Kyosuke ang kanyang pinaplano ngunit hindi ito nasagot ni Hinomiya. Kinagabihan ay kinausap ni Hinomiya ang kanyang amo para sabihin ang plano niya at ang desisyon niyang makipagtulungan sa Babel. Nakiusap siya na hindi ipadala ng Babel ang 3 chika babes dahil magiging problema lang umano ito at nakarating din naman ito kaagad kina Minamoto. Narinig ito ni Kaoru at gusto niyang sumama sa operasyon na ito ngunit buo na ang pasya ni Minamoto na hindi sila pasamahin. Kinabukasan ng gabi ay inumpisahan na nila Kyosuke ang misyon. Matapos silang tutukan ng baril ni Minamoto ay dito na nila napagtanto na nahulog sila sa bitag ng Babel. Nagulat si Minamoto na alam ni Kyosuke ang naging prediksyon sa catastrophe at dito na kumilos si Magi. Habang pinipigilan ni Magi si Minamoto ay umalis dito si Kyosuke. Kaagad namang umalis sa lugar si Hinomiya para bumalik sa catastrophe. Nagkita sila Kyosuke at Kaoru at nakita din umano ni Kaoru ang prediksyon sa paglubog ng catastrophe. Dagdag pa niya na ito umano ang dahilan kaya gusto iligtas ng Babel ang Pandra. Ngunit hindi dito naniniwala si Kyosuke kaya inatake na lang ni Kaoru si Kyosuke para mapigilan ito na makabalik sa catastrophe. Ginamit kaagad ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan kaya wala nang nagawa si Kaoru at nabugbog na lang siya. Pagkadating ni Hinomiya sa silid ng Ihachigo ay tinawagan niya ang kanyang amo para makapagpadala na ng retrieval unit at nakiusap din siya na hindi na kailangan pa ng hukbo ng mga militar dahil mga bata at mga civilian na esper lang ang nasa loob ng catastrophe. Nagulat si Hinomiya nang marinig ang boses ni Kyosuke. Ayon kay Kyosuke na nalaman niya din kaagad ang pagkakakilanlan ni Hinomiya dahil sa mga kinikilos nito at higit sa lahat ay ang mata nito na may naaalala siyang tao dito. Dito ay ipinakita ang panahong bata pa si Kyosuke at nang mapunta siya sa pangangalaga ng pamilya nila sa Tsubumi matapos mamatay ng kanyang ama. Katulad ni Kyosuke ay may kapangyarihan din si Tsubumi ng psychokinetic. Habang gumagawa si Kyosuke ng sulat para sa kanyang ama ay naaalala niya ang mga panahong pinapagalitan siya ng kanyang ama sa tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Dumating dito si Tsubumi at inagaw ang ginagawang sulat ni Kyosuke. Ginamit ni Kyosuke ang kanyang kapangyarihan para bawiin ang sulat kaya nagulat si Tsubumi dahil hindi niya napigilan ang kapangyarihan ni Kyosuke. Dumating din dito ang isang captain ng Imperial Army na si Eiji kasama si Utsumi. Kilala din ito ang ama ni Kyosuke dahil kasama nila ito habang nasa kolehiyo. Si Eiji ang nagtatag ng ESP unit at inalok niya sila Kyosuke at Tsubumi na sumali din dito. Hindi sang-ayon dito si Tsubumi dahil alam niyang gagamitin lang ang mga esper na kasangkapan sa digmaan. Sinama ni Tsubumi si Kyosuke para lumabas ng silid at pinulot naman ni Utsumi ang ginawang sulat ni Kyosuke dahilan para malaman niya ang nasa isip ni Kyosuke. Ayon kay Utsumi na nirerespeto ni Kyosuke ang kagustuhan ng ama niya na hindi gamitin ang kapangyarihan niya sa digmaan. Ngunit kampante pa rin si Eiji na sasali sila Kyosuke sa ESP unit. Kinagabihan ay parehong iniisip ng dalawa ang kanilang kapangyarihan at magiging epekto nito sa kanilang buhay. Dahil dito ay parehas silang nagpasya na sumali sa ESP unit. Pagkadating nila Eiji at Utsumi ay kasama na nila Kyosuke ang ibang miyembro ng ESP unit. Isang taon makalipas matapos makuha ni Kyosuke ang pinagawa niya ay nabangga niya sa daan ng isang pulis. Habang pinapagalitan siya ng pulis ay dumating naman dito si Tsubumi.
Nagkasagutan ang pulis at si Sebomi hanggang sa masipa ni Sebomi ang pulis at tumilapon ito sa isang nakauniporming opisyal. Nalaman kaagad ni Utsumi na isang naval officer ito dahilan para mabahala sila. Pinagtambay muna sa villa ang mga miyembro ng ESP habang kinakausap ni AJ ang mga matataas na opisyal. Dahil sa kapangyarihan ng isa nilang miyembro ay nalalaman niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito gamit ang isang ibon. Gusto ng mga matataas na opisyal na buwagin na ang ESP unit. Iminungkahi ni AJ na magsagawa sila ng duelo na magkalaban ang normal na sundalo at ang Esper. Ayon kay AJ na kung matalo man sila ay bubuwagin na niya ang ESP unit. Ipinaalam ito ni AJ sa lahat at ayon sa kanya ay isa itong one-on-one aerial fight. Nagpresente dito si Sebomi para makabawi sa nagawa niyang kasalanan ngunit ang pinili ni AJ ay si Kyosuke. Sinanay kaagad si Kyosuke para sa duelo na ito. Pagsapit ng duelo ay nilapitan muna nila Sebomi ang kalaban ni Kyosuke. Nalaman ni Sebomi na ito pala ang sundalo na nasali sa away ni Sebomi. Umalis ito bigla para puntahan si Kyosuke at umpisahan na ang duelo. Habang hinahabol nito si Kyosuke ay nagpaiba-iba ng direksyon si Kyosuke para hindi siya madaling mapunterya. Nalaman ito ni Kyosuke dahil sa tinuro sa kanya habang nagsasanay sila. Ngunit hindi pa din makalaban ng maayos si Kyosuke dahil pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang katawan at parang may humihila sa kanya. Napapansin ito nila AJ pero alam niya na ito ang mangyayari sa una. Ngunit gayon paman ay kampante siya na hindi mali ang pagpili niya kay Kyosuke. Pakiramdam ni Kyosuke ay sinasabihan siya ng kanyang ama na hindi gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil ito din umano ang dahilan bakit namatay ang kanyang ina. Ngunit nang maalala ni Kyosuke ang pag-uusap nila ni AJ at ang mga payo nito sa kanya ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob para lumaban na ayon sa gusto niya. Dahil dito ay matagumpay niyang natamaan ang windshield ng kanyang kalaban at siya ang tinanghal na panalo sa duelo. Nakatanggap naman ng balita sila AJ na may namataan na submarine ng ibang bansa sa lugar. Kaagad na inutusan ni AJ si Kyosuke na magpalit ng bala at puntahan ang kinaroroonan ng submarine. Umaksyon na din ang ibang miyembro ng ESP at sinabihan ng mga sundalo na ang ESP unit na ang bahala sa submarine na ito. Gusto nilang makuha muna ang pagkakakilanlan ng submarine ngunit pinapaputukan lang sila nito. Pagkalubog muli ng submarine ay sinabi ni AJ na pabayaan na lang muna ito. Ilang minuto makalipas ay nakakita sila ng 3 dolphins na may kapangyarihan na telepathy. Bigla itong inatake dahilan para mamatay ang isa nito. Muling inatake ang 2 pang dolphin at sinubukan ng ESP na pigilan ito ngunit may isang nakalusot. Kaagad itong hinabol ni Kyosuke at biglang dumating ang nakalaban niya sa duelo para tulungan siya. Gamit ang kapangyarihan niya ay matagumpay siyang napigilan ito. Pagkabalik nila Kyosuke sa barko ay kinausap ng Esper ang 2 dolphin. Dito ay sinabi ng dolphin na mas malapit pa umano sa kamatayan ang mga taong Esper kaysa sa kanila. Ilang taon makalipas ay kinausap ni Kyosuke si AJ tungkol sa ginawang pag-atake ng mga kalaban sa kanila. Ayon kay AJ na tapos na umano ang digmaan at wala na silang magagawa kundi ang sumuko na lang. Ngunit gusto ni Kyosuke na lumaban at baka mapigilan pa niya umano ang susunod na atake ng mga kalaban. Ipinakita ni AJ ang isang bagay kung saan nakalagay ang utak ng dolphin na namatay. Base umano sa pag-aanalisa dito ay may kakayahan itong makita ang hinaharap. At nakita dito na dadami pa ang mga Esper at papamunuan umano ito ni Kyosuke para wasakin ang mundo. Gustong mamatay ni AJ si Kyosuke para wala umanong may makaalam na may isang halimaw na kagaya ni Kyosuke. Ayaw niya din na may ibang gumamit sa kapangyarihan ni Kyosuke at katapos ay pinagbabaril na niya si Kyosuke. Binaril niya ito ulit sa ulo at sinabi na samahan niya umano ang ibang Esper na namatay na. Nagulat siya nang biglang bumangon si Kyosuke at kaagad siyang pinatay nito. Dito na nagsimula ang paghihiganti ni Kyosuke sa mga normal na nagtraidor sa kanila at nangako sa sarili na uubusin niya ang mga ito. Nagsimula ng umaksyon ang USEI ngunit hindi pa nila mahagilap ang catastrophe. Inatake na din ni Kyosuke si Hinomiya at ayon sa kanya na bagamat hindi tumetalab kay Hinomiya ang kahit anong kapangyarihan ay hindi pa din ito mapipigilan ang mga bagay na kinokontrol niya. Dito na nagpasya si Hinomiya na ilabas ang kanyang baril. Inihagis niya ito kay Kyosuke at kaagad siyang humawak sa Ihachigo para hindi gumana ang kapangyarihan nito dahilan para ma-detect na sila ng USEI. Kaagad itong nilusob ng USEI at ipinaalam sa leader ng mga ito. Narinig nila Kyosuke ang boses nito at dahil sa mga pinagsasasabi nito tungkol sa mga Esper ay nagalit dito si Kyosuke. Nagsimula ng atikihin ang catastrophe kaya napagtanto ni Hinomiya na hindi sinunod ng USEI ang kanyang pakiusap. Kaagad na lumabas si Kyosuke para harapin ang mga umaatake sa catastrophe. Ito pala ay mga unmanned crafts at isa-isa niya itong winasak.
Nang makita ng USEI ang ibang mga bata ay nilabanan naman sila ni Patty. Dumating dito ang mga may dalang ECM kaya hindi na nagamit ni Patty ang kanyang kapangyarihan. Habang sila Maggie naman ay nagtago muna habang pinaghahanap pa sila nila Minamoto. Biglang dumating dito si Muscle kaya umaksyon na din sila para labanan ang grupo nila Minamoto. Nakatanggap sila ng balita sa kasalukuyang nangyayari sa catastrophe. Ipinakita din ito ni Minamoto kina Maggie kaya dali-daling bumalik ang mga ito sa catastrophe. Matagumpay nang nakuha ng USEI ang Ihachigo habang hindi naman sinasagot si Hinomiya ng kanyang amo. Pagkadating nila Maggie sa catastrophe ay kaagad nilang inatake ang mga kalaban na saktong nasa silid kung saan sila pumasok. Habang si Yugiri naman ay nagawang madakip ng mga kalaban. Pinuntahan nila Maggie ang silid na alam nilang pagtataguan ng mga bata at nakita nila dito sila Patty at ibang mga bata. Nang makaharap na ni Hinomiya ang amo niya ay napansin niya kaagad si Yugiri. Gusto itong pakawalan ni Hinomiya dahil para sa kanya ay mga tao pa din ang mga esper. Dito na nagpa siya ang kanyang amo na iligpit na lang siya. Nang maubos ni Kyosuke ang mga unmanned crafts na kaharap niya ay napansin niya ang mga pagsabog sa catastrophe at nakita ang dalawang bata na tinutukan na ng baril ng mga kalaban. Nang lalapitan na niya ito ay sumakit naman bigla ang kanyang dibdib. Buti na lang at saktong dumating sila Maggie kaya nasangga ito ni Maggie at pinasabog niya din ang helicopter ng kalaban. Bumaba si Kyosuke at napansin ni Maggie ang mukha ni Kyosuke na hindi mapalagay sa mga nakikita nito. Kaya nilapitan niya ito para magising ito at bumalik ang kumpiyansa nito. Kaagad namang bumalik sa dati si Kyosuke at mas dami-dami naman ang umaatake sa kanila. Dito na ginamit ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan. Nilabanan niya uli ang mga unmanned crafts na ipinadala at pinasabog ang ibang mga barko na umaatake sa catastrophe. Nagawa na nila Maggie na mailabas ng catastrophe ang mga bata at naalala ni Momiji si Yugiri. Nang babalikan na ito nila Maggie ay may bigla namang sumabog dahilan para mapasok sila sa portal at unti-unti itong nagsara. Bumangon uli si Hinomiya at nakita niya sa kanyang limiter na ito pala ang natamaan ng bala. Nakita niya sa taas si Kyosuke na pilit na pinipigilan ang mga missiles. Ngunit naabot niya na ang kanyang limitasyon kaya kaagad na tumakbo si Hinomiya para tulungan si Kyosuke. Dumiretso na din ang mga missile sa catastrophe dahilan para tuluyan na itong mawasak.